Ang dalawang beke raw na gumalaw kay Sandro ay nasa production department. Kung si OG naman daw ang tatanungin kung siya raw ang magulang ni Sandro, ay talagang a-action siya tungkol dito dahil kailangang magbayad sila sa kanilang ginawa. Pwede raw matanggal sila sa trabaho o kaya naman kasuhan at magkaroon ng hustisya, makulong at magbayad ng danyos. Bukod doon, kailangan daw ipaskil din ang mga mukha nila. Paglilinaw ni OG, yun ay kung siya lang naman ang magulang. Nakarating pa raw sa kanya na ang isa sa dalawang beke ay matatanggal sa trabaho at ang isa naman ay hindi. Ang rason daw, akala raw ng dalawa ay pa-booking na tumutukoy kay Sandro. Ang terminong booking ay pumapatungkol sa pagbabayad ng malaking halaga para lamang makasama ang isang tao at iba pang kapalit. Napagkamalang pang booking yung bata. Nagtataka naman si OG na kilala raw ng dalawa ang aktor, kaya paano nila naisip na ipabooking ito. Gayun din, ipagpalagay na gano'n na nga. Sapat daw bang painumin ito ng illegal substance? Ang kwento pa ni OG, pinapunta raw ng dalawa ang aktor sa kanilang inupang hotel room at nagpunta naman ito dahil wala nang mali siya sa part nun. Si OG Diaz nagbigay ng ilang detalye hinggil sa naranasang pangahalay ng dalawang independent contractors ng GMA Network kay Sandro Mulak, isang sparkle artist, matapos ang GMA Gala noong July 20. Sa kanyang pahayag, ipinahayag ni OG ang kanyang pag-aalala na sana ay hindi totoo ang mga aligasyon dahil maapektuhan ang reputasyon ng dalawang sangkot na kilala bilang sina Jojo Nones at Richard Cruz na pawang independent contractors ng GMA Network. Ayon sa informante ni OG, mayroon daw internal na usapin, pagpapalala ng sitwasyon at ang posibleng pagtungo nito sa legal na hakbang. Subalit, ayon sa ulat, may mga ebidensya na nagpapahiwatig ng trauma na nararanasan ni Sandro dahil sa pangyayari. Sa pagtatapos ng artikulo, sinabi rin ng GMA Network ay nakatanggap na ng reklamo mula sa kampo ni Sandro laban sa dalawang independent contractors. Nais ni OG na mabigyan ng tamang hustisya si Sandro sa pangyayari na ito.